Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh and good day everyone. So before anything else, I would like to introduce myself first. By the way, my name is Baisuraili Kamsadi, second year student of ABPD2C. And so my topic is all about the art of generative listening, the understanding versus responding. So generative listening transforms conversations, shifting them from transactional exchanges to creative, connective experiences. This deck defines both approaches, shows how they exchange group energy, and offer practical ways to practice listening that fosters insight, trust, and collective momentum. So, the generative listening is a special way of pakikinig na nagbabago kung paano tayo nakikipag-usap. So, imbis na transactional lang, yun bang tipong nagpapalitan lang tayo ng salita para matapos ang usapan. So, ginawa nitong creative at mas lalong connected ang bawat isa. So, in this presentation, I will explain kung ano ba talaga ang difference ng dalawang approach na ito, no? So, makikita rin dito kung paano naapektuhan ng energy o mood ng buong group at higit sa lahat, no, may ibibigay na practical tips kung paano ito ma-practice. So ang goal kasi ng ganitong klase ng pakikinig ay makabuo ng mas malalim na insight, magkaroon ng tiwala sa isa't isa at tulungan ang certain group or grupo na umusad at magkaroon ng common direction. So in short, hindi lang ito tungkol sa pagsagot agad sa sinasabi or sinabi ng ating kausap or ng iyong kinakausap, kundi sa totoong pag-unawa sa kanyang pinapahiwatig or sa kanyang sinasabi or sa kanyang mensahe sa taong nagsasalita. So let's move to the next slide, which is listening to response, the transactional exchange. So ito yung klase ng pakikinig na ang focus ay kumbaga makapagbigay agad ng sagot o reaction. Kumbaga parang transactional lang ang usapan. So we have here the 4 types of transactional exchange. So we have first the primary goal. So win the point, fix the problem, or move the conversation forward quickly. So meaning parang gusto nang manalo sa argumento, kumbaga gusto maayos agad ang problema or mapabilis ang daloy ng usapan. So the next one is typical behaviors. So formulate rebuttals while the other person speaks. Ask leading question, offer premature solution. So meaning, habang nagsasalita pa yung kausap, nag-iisip or iniisip mo na agad ang isasagot o ikukontra mo dun sa tao. Kumbaga, then, nagtatanong ka rin minsan na nakadirekta sa gusto mong puntahan or like, gusto mo yung sa'yo lang ang, parang kung gusto mo sa'yo lang ang masunod or nagbibigay ka ng solution kahit hindi pa tapos ang paliwanag ng iyong kausap. So, the third one is the short-term benefits. Faster decisions, clear action items, efficient debate when stakes and time are limited. So, meaning, mabilis makagawa ng desisyon. So, malinaw ang mga gagawin at efficient ito kapag kulang sa oras o simple lang ang usapan.
And the fourth one is cost. So, shallow understanding, lowered psychology, safety, missed insights, and diminished collaboration. So, meaning, mababaw lang ang magiging pagkakaintindi mo, mawawalan ka ng gana mag-open up. Kumbaga, mawawalan ng gana mag-open up yung iba, may mga magandang idea na mapapalampas, kumbaga. At hindi magiging maganda ang teamwork or pag-uusap nyo. And the next one is listening to understand, cultivating deeper connection. So, ito naman yung pakikinig na nakatuon sa totoong pag-intindi. Kumbaga, naiintindihan mo talaga kung ano yung sinasabi or kung ano yung pinapahiwatig ng iyong kausap. So, dito, mas mahalaga ang mensahe at nararamdaman ng nagsasalita kaysa sagot mo agad. Then, pinampalakas nito ang connection sa isa't isa gamit ang curiosity, empathy, at kumbaga buong attention pa. So, we have here also 4 types of cultivating deeper connection. So, number 1 is presence. So, remove distraction, orient fully to the speaker. So, meaning, iwasan ng mga distraction at ibuhos, kumbaga, ibibigay lamang ang buong attention mo sa kausap mo. Then, the second one is reflect. So, paraphrase or mirror to confirm meaning before adding your perspective. So, meaning, ulitin o iparaphrase mo muna ang sinabi nila or sinabi ng kausap mo para makasiguro ka na tama ang naintindihan mo bago mo ilabas ang sarili mong opinion or bago ka magbigay ng opinion. So, the third one is ask generative questions. So, use open prompts, different thinking, like what lead you to that, tell me more about blah blah blah, etc. Ganito ganyan. Then meaning kumbaga magtanong ng mga open-ended question na magpapalalim pa sa usapan nyo, tulad ng yun nga, halimbawa like tell me more about this, tell me more about what happened to, kumbaga gagawa ka na lang ng tanong para ma-prolong pa yung inyong usapan, para mapalalim pa ang inyong heart to heart talk. So the fourth one is hold space. So allow silence, resist feeling pauses, insight often emerge in the gap. So meaning hayaan lang hindi naman kumbaga mag space out, pero kumbaga kung mapopost man, it's okay. Kumbaga hayaan lang na may konting katahimikan, mapopost yung inyong pag-uusap. Kumbaga wag madaliing punan yung mga post sa usapan, kasi madalas dito lumalabas ang mas malalim na idea o insight kapag kumbaga nagpo-post siya to think kung ano yung susunod niyang sasabihin, parang ganun. So let's move to shifting the room's energy. What changes when we listen to understand? So ito naman yung mga magandang pagbabago sa atmosphere at interaction kapag
pinili or pinipili nating makinig para umintindi. So we have here the three types of changes when we listen to understand. So we have first the from tension to trust. So when people feel heard, defensiveness drops and psychological safety rises. So enabling honest, risk-taking dialogue. So meaning kapag nararamdaman ng isang tao na kumbaga pinakikinggan mo sila, nababawasan ng pagiging defensive nila at mas lalong nagiging komportable silang magsalita or makipag-usap sa iyo or mag-open up sa iyo. Kumbaga nagkakaroon sila ng psychological safety. Kumbaga they feel themselves na safe makipag-usap sa taong ito or safe mag-open up sa taong ito na kausap nila. Kaya mas nagiging honest at bukas sila kahit sa mga usapang medyo risky or challenging. So the second one is from noise to clarity. So slower listening surfaces nuance and patterns, producing clear shared understanding rather than fragmented viewpoints. So it means kapag hindi nagmamadali makinig yung listener, mas nakikita natin ang detalye at pattern sa usapan. Kumbaga sa halip na may kanya-kanyang opinion lang na parang ingay lang, then nagkakaroon sila or nagkakaroon tayo ng malinaw at pare-parehong pagkakaintindi dun sa topic na dinidiscuss ni yung nag-share doon sa kanyang kausap. Then next is from individual to collective creativity. So, generative listening seeds new ideas. It turns reactive responses into co-created solution and collective momentum. So, meaning, ang ganitong klase ng pakikinig ay baga nagbubungan ng maraming bagong idea. So imbis na reaction lang ang reaction lang agad ang nabibigay o ibigay, kumbaga nagtutulungan ang lahat para makabuo ng solution. So in that case or dahil dito nagkakaroon ng momentum at sama-samang pag-usad ng certain of groups or isang grupo. So next one is practice and integration, bringing generative listening to life. So ito yung mga practical ways para ma-apply natin sa totoong buhay at sa usapan or sa usapin ang generative listening. So we have the 5 bringing generative listening to life. First, we have the structured turn taking. So set 60 to 90 seconds speakers turns, listeners paraphrase once before responding. So meaning maglaan daw ng 60 to 90 seconds kada magsasalita. So pagkatapos nila magsalita, i-paraphrase muna kung ano ang naintindihan mo bago ka sumagot o magbigay ng iyong opinion. Then number 2 is curiosity prompts. Adapt question that explore context, emotion, and assumption. So meaning magtanong ng mga question na maglalalim or magdideepen sa usapan or sa pag-uusap, tulad ng tungkol sa context o nararamdaman o mga pananaw ng kausap, mga pananaw niya sa buhay, ganun.
So number 3 is reflective pause. So normalize a 3 to 5 second pause after someone finishes to harvest insights. So meaning sanayin ang sarili no na maghintay ng 3 to 5 seconds pagkatapos magsalita ng iba. Give them time after nila mag-speech or magsalita. So sa maikling katahimikan na yun no, mga 3 to 5 seconds, mas maintindihan at na naipaprocess natin ng maayos ang sinabi nila. So number 4 is debrief ritual. So end meetings with one sentence like what listening help most to reinforce the practice. So sa dulo ng meeting o usapan no, itanong sa lahat like what listening help most, yan nga sinabi ko kanina, para ma-reflect natin no kung ano ang naging effective or baka maulit ito sa susunod. So we have the last one here, the quick checklist. So we have the eliminate multitasking, phone like phone, laptop away. So meaning iwasan mong mag-multitask, like wag sabay-sabay. Then you need to kumbaga itabi mo muna yung mga gadget like phone or laptop no. Then mirror before advising. So meaning ipaparaphrase o i-reflect muna ang sinabi nila bago magbigay ng payo, kagaya rin sa sinabi ko kanina, bago magbigay ng payo or ng opinion. So next is ask one open question per exchange. Meaning magtanong ng kahit isang open-ended question kada exchange, no? Then the last one is honor silence as a tool. So meaning no, gamitin ang katahimikan no bilang tool para mas maging makabuluhan ng pag-uusap or ang usapan. So that would be all. Thank you for listening. Thank you everyone.